ABS-CBN, tuloy ang laban para sa katotohanan. Sa paglantad ng impormanteng nagbubunyag ng di umano'y anomalya sa rating sa Bacolod City noong isang taon, naglakas ang loob ang ABS-CBN na ipagbigay alam ito sa publiko. Pero matapos ang halos 2 buwang pakikipaglaban ng ABS-CBN para malinis ang sinasabing anomalyang ito, dinismiss ng Quezon City Regional Trial Court ang kasong sibil na isinampa ng istasyon laban sa AGB Nielsen Media Research Philippines. Ngayon, ang ABS-CBN naman ang nahaharap sa kasong contempt of court na isinampa ng AGB Nielsen at sa demandang libelo at temporary restraining order naman ng GMA7. Pero ang mga pangyayaring ito ay malayong-malayo na sa isyong ipinaglalaban ng ABS-CBN. Ang linisin ng AGB Nielsen ang proseso ng kanilang pagkalap ng datos para sa TV ratings bago ipagpatuloy ang paglalabas nito. Kaya bago pa man tuluyang mailiko ang issue at malito ang sambayan ng Pilipino, muling humarap sa The Boss ang head ng Research and Business Analysis ng ABS-CBN na si Ms. Vivian Tin para linawin kung ano at para saan nga ba ang labang ito na pinaninindigan ng ABS-CBN. Diretsahan na ito. Paano at saan nagsimula ang kontrobersiya, ang isyung ito sa pagitan ng ABS-CBN at ng AGB Nielsen? Nag-umpisa ito nung may isang tao na lumapit sa office natin sa Bacolod at nagsabing, alam nyo ba, nadadadaya yan ratings. Sabi namin, papaano? Ang sabi niya, may nag-utos sa amin na hanapin ang mga bahay na may meters at bigyan sila ng groceries at 500 pesos buwan-buwan para lumipat ng ibang istasyon. Hiningi naming patunayan niya yung sinasabi niya kasi kahit sino naman pwedeng magsabi, di ba, na nadadaya ang ratings. Bakit siya lumapit? Baka naman binayaran siya ng ABS-CBN. Baka naman may interest siya sa ABS-CBN. Baka naman kumakampi siya sa ABS-CBN. I'm after the motivation of the guy who went to the office. Ang sabi niya, hindi siya naging komportable dun sa nagawa niya. Sa ibang pananalita, nakonsyensya ang taong ito. Yan ang sabi niya. So noong dinala ang ABS-CBN ng mamang ito, ng taong ito, doon sa mga bahay, doon nag-umpisa kayo maniwala na nagsasabi siya ng totoo. Oo. Para masigurado, nabi ko talaga doon ng mga tao, ipakita nyo nga sa akin yung video. Kasi alam mo, syempre ako sa research, di ba? Naniniwala kasi ako sa proseso na hindi mahahanap yung mga bahay na yon. Kasi tiwala yung binibigay mo sa AGB Nielsen Media Research, di ba? Kaya nung nailabas niya yung bahay, kinabahan ako. Kasi totoo. Okay. Ang sa amin lang, kahit na anong istasyon pa ang makatanggap ng ganitong impormasyon, ay tiyak na mababahala at maninindigan para lumabas ang katotohanan. Lumabas ang informante sa Bacolod. Okay, ano ang ginawa ng ABS-CBN sa kanya given the relationship that we have with AGB? Tinawag namin ang AGB Nielsen Media Research sa meeting noong November 20. Pinakita namin ang video ng informant. Humingi sila na makita nila ang informant at humingi din sila ng kopya ng affidavit ng informant. Binigay namin sa kanila yung affidavit at pumunta sila sa Bacolod para makita yung informante. So nagkita ng personal ang AGB at ang informante? Oo, kasama ng AGB ang kanilang lawyer. So is it safe to say na na-confirm, na-verify ng AGB yung aligasyon ng informante sa Bacolod? Oo, na-verify nila. Oo, na-verify nila. Hindi nila in-express sa ABS-CBN, pero nung matapos sila dalhin ng informante sa iba't ibang bahay, sinabi ng general manager ng AGB Nielsen Media Research sa informante na, sa susunod, huwag nyo nang gawin yung mga ganyan. Pareho tayong mawawalan ng trabaho. Ang sa amin lang, pinapangalagaan ng ABS-CBN ang aming reputasyon at kredibilidad. Hinding-hindi kami maglalabas ng reports hanggat hindi napapatunayang ito ay nakabase sa pawang katotohanan lamang. Ano ba ang isinampang kaso
ng ABS-CBN laban sa AGB Nielsen? Kaso siyang sibil dahil nagkulang sila sa pagsisigurado na naglalabas sila ng datos na tama. Okay. Kasi napakita na ang proseso na ginagamit nila ay napanghimasukan na. Ang hinihingi ng ABS-CBN sa AGB Nielsen Media Research, kaya tayo nagsampa ng kaso, ay linisin at huwag maglabas ng datos habang hindi malinis. Ang sa amin lang, hindi hangarin ng ABS-CBN na sirain ang AGB Nielsen Media Research Philippines. Gusto lamang namin na pangalagaan nila ang kanilang kredibilidad at ang tiwalang ibinibigay ng ABS-CBN at ng iba pang istasyon sa kanila. Ang sa amin lang, paano nilang malilinis ang kanilang kredibilidad kung patuloy pa rin silang maglalabas ng ratings sa kabila ng napatunayan nilang may irregularidad sa ilang panel homes? Kasi di ba kahit sa ordinaryong produkto, kung nagbibenta ka ng inumin at alam mo na may dumi yun, ibibenta mo pa ba yun? Di ba titigil ka muna, lilinisin mo yung proseso mo? At habang naglilinis ka, habang may dumi, hindi ka magpapatuloy, di ba? Hindi ka magbibenta. Yun lang naman ang ibig sabihin ng ABS-CBN. Linisin ang produkto at saka mo na lang ibenta ulit. Bakit napasali, bakit nadawit ang GMA7 sa usaping ito? Ang pangalan ng estasyon nabanggit ng ating informante sa kanyang affidavit. Pero para lang patunayan na nahimasukan ang bahay ng AGB Nielsen Media Research. Hindi natin nilabas ito sa publiko kasi hindi naman natin kaso laban sa ibang estasyon. Ang naglabas ng pangalan ng ibang estasyon ay ang general manager mismo ng AGB Nielsen Media Research. Ang pinag-uusapan natin ay yung interview ni Maya Reforma. Oo, ang interview ni Maya. Okay, may mga nagsasabi, ang ipinalalabas daw ng ABS-CBN ay hindi kabuuan nung panayam kay Maya Reforma. Hindi totoo yan kasi pinalabas yan ng ABS-CBN na pareho ang order, hindi siya binaluktot, hindi siya binaliktad, tuloy-tuloy niyang sinabi. At hindi lang yan, kasi pati ang affidavit niya sa korte, kinukonfirma lang ng sinasabi niya doon sa interview ang sinulat niya sa affidavit niya sa korte. Bakit idinimanda ng Channel 7 ang ABS-CBN? Hindi namin maintindihan yan bilang manonood. Dahil daw dinawit sila ng ABS-CBN, na sinira ang kanilang pangalan dahil napasok ang pangalan nila sa kaso. Tanong, anong sabi nila Maya? Anong sabi ng AGB Nielsen? Sila ba'y idinideny nila na sila ang nag-mention ng pangalan ng GMA7? Wala akong naririnig sa kanilang pagprotesta sa akin kasi Okay. ako yung kanilang contact dito